Yung ating tanong na ipaglilingkod ay mula po sa nagngangalang si Spearman. Sabi po rito, bakit po Everlasting Father ang tawag sa ating Panginoong Hesus doon sa Isaiah 9:6? Maganda po ang mga ganitong tanong para nag-aaral tayo, medyo nagbubungkal tayo ng talata at kukunin po natin yung mas malalim na meaning ho nito at yun ang isang magandang bagay na nakikita po natin. Atin po sigurong basahin muna yung talata, Basahin po muna natin yung Tagalog. Ang sabi po dito sa Isaiah 9, ang talata ay 6 ay ganito. Sabi diyan, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay may atang sa kanyang balikat. Ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Kung mapapansin po ninyo, marami pong mga titulo o katawagan sa ating Panginoon. Isa lang po dyan yung walang hanggang Ama, Everlasting Father. So meron pong tagapayo o kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, bago pa yung Everlasting Father, taka yung Prince of Peace or Pangulo ng Kapayapaan. Siguro, hindi naman maganda na yun lang ang ating sagutin, itong Everlasting Father, tas lampasan natin yung iba. Kaya ang maganda ay pagsamasamahin na po natin, bigyan natin ng exegesis yung buong talata, mga kapatid. Gusto ko pong basahin yung ESV, English Standard Version. Ang pagkakasabi po kasi dyan, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sa New International Version, NIV, tingnan din po natin. Ang sabi po dyan, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So, nagkahawig, mga kapatid. Ngayon, punta tayo sa tinatawag na literary context, mga kapatid. Sa pag-aaral po kasi, ay maganda na isinasaalang-alang po natin yung tinatawag na literary point or literary context. Kung pag-aaralan po natin, ang Isaiah chapter 9, ito po ay kumbaga naglalarawan doon sa panahon ng pang-aapi ng mga Assyrian, yung mga banta ng Assyrian. At yung pong hari, yung sinasabi po dito ay mayroong ipinangako ang Diyos na ibabalik yung liwanag at magkakaroon ng hari mula sa linya, mula sa lahi ni David, na magtatatag ng ito, yung mga binanggit, katarungan, kapayapaan. Kaya kung titingnan natin yung verse 6 to 7, kasi binasa natin yung 6, ay ituloy natin yung 7. Ang sabi po dyan, balik natin sa Tagalog, mga kapatid. So sabi po dyan, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapangyarihan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. So kung makikita po ninyo dito, palibasa ay naaapi yung kanyang bayan, ay nagbigay ang Diyos ng pangako na mula sa lahi ni David ay mayroon pong lilitaw. Na ito na nga po yung mga katangian. Therefore, ito po yung tinatawag na literary proclamation of a future deliverer. Yan. Kaya the gift and blessing that fulfill the promise of the Davidic dynasty. So sabi po dito sa ating komentar, this is the context before we examine each of the titles. So, binigyan natin ng background, in-establish po natin yung context. Kaya literary context, mga kapatid, yung pong mga taguri o yung mga katawagan po rito ay meron pong mga ibig sabihin sa mga
Hebrews people. Ngayon, mixing exegesis mga kapatid. Yung pong word na wonderful counselor, bago tayo doon sa everlasting Father, yung pong pili, UH, ito po yung wonderful counselor, kahangahangang tagapayo. Ibig sabihin, ito ay pinapakita dito yung karunungan. Since na si Solomon ay galing din sa ni David, mga kapatid, ay itong Mesiyas na darating ay mas higit pa doon. Ito po ay ayon sa Sonderman Academic. While yung El Gibor, yung pong El, yon, or Mighty God, or Mightiest Hero, Warrior. Grammatically speaking, mga kapatid, yung El ay God, ang ibig po sabihin. Else ay Diyos po ang ibig sabihin. Yung Gibor ay Mighty Hero. Makapangyarihang bayani. Yan. Kaya, yung literary device po niya, mga kapatid, ay nakaugnay doon po sa history, yung pangyayari sa panahon nila na kung sinong makapangyarihang hari, ayun ang panalo. So dito, makikita po natin na ang titulo ng isa sa titulo ng ating Panginoon ay makapangyarihan. Isang mandirigmang makapangyarihan. Pag sinabing hero o El Gibor ay ibig sabihin ito ay mandirigma o leader na magaling. Yan. So, iyan pong ibig sabihin. Yung Diyos ay makapangyarihan. So, yung pong everlasting, yung sa Hebrew word ay ulam, na ikinapit doon sa Father, everlasting Father. Yan. Walang hanggang Ama, no? Yung salitang ulam ay walang limitasyon. Isa po ito sa katangian ng ating Panginoon. Pinapakita po rito sa prophecy na ito na yung ang Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao ay hindi po yun ang simula ng kanyang pag-iiral sa mundo, kundi siya po ay existed from everlasting past, mga kapatid. At yan po yung ibig sabihin yan. Yung Prince of Peace or Sar Shalom sa Hebrew ay prinsipe or pinuno ng kapayapaan. So, sa literal na labanan, mga kapatid, pag naglalaban, wala pong kapayapaan doon. So makikita po natin na ang tungkulin gagawin ng ating Panginoon, bagaman siya man dirigma, pero ang dala niya ay hindi gulo, hindi patayan, kundi kaligtasan. Sar Shalom, kapayapaan. Tunay na kapayapaan, bunga po ng pamumuno nitong Prince na ito, Prince of Peace. Kaya ang ganda po ng exegesis nito, mga kapatid. Masarap pag-aralan. Ang siguro ay i-mindset na rin po natin. Bagaman hindi ito matanggap ng ating mga kapatid na INC at mga ADD. Kasi pag gumagamit na po tayo ng exegesis, ay hindi na po nila, para sa kanila, parang wala itong kwenta. Pero alam naman natin na ang Bible hindi nasulat sa English, hindi nasulat sa Tagalog. Kaya pag binalikan po natin yung semantics po nito, ay meron pong napakagandang ibig sabihin. Ngayon, punta doon sa salita na everlasting Father. Yun na. Ang analysis po ng mga Seventh Adventist tungkol po doon sa bagay na ito. Ito po ay Ama bilang tagapangalaga at pinuno ang kahulugan po nito. Yan. So sa pag-aaral po ng mga Seventh Adventist, yung Father dito ay hindi nangangahulugang persona ng Ama. Hindi ibig sabihin siya yun din yung Ama kasi ginagamit po ito ng iba na yung titulong Everlasting Father, siya rin yung Ama. Kaya yung mga modalism ay naniniwala na yung anak yun din yung Ama dahil po sa talatang ito. Pero sa pag-aaral po ng Seventh Adventist ay hindi po ito yung Ama, kundi ito po ay isang opisyal o relational term na kahulugan. Ibig sabihin, ang Mesiyas ang magiging Ama, ruler o Father or ruler sa kanyang bayan magpakailanman. Okay? So yung Son of Man or Son of God, titulo niya ito. So yun ang kanyang titulo. Kaya yung pagiging ama ng walang hanggang ama po dito, mga kapatid, ay tumutukoy po ito sa kanyang gagampanan bilang prinsipe, bilang ruler,
ay siya po yung magtataguyod at nagbibigay buhay at gumagabay sa kanyang bayan. Yun po ang ibig pong sabihin nito mga kapatid, na mga salitang ito. Kaya yung everlasting ay tumutukoy sa walang hanggan paghahari mga kapatid. Ito ang isa sa napakaganda po niyang titulo. Ngayon, isa pang bagay dito, yung Father of Eternity. Yung origins nito, creator or author of the age. Yun yung unang meeting kanina, meaning. Pangalawang kahulugan ng everlasting Father ay Father of Eternity. Ibig sabihin ay creator or author of the age, no? Sa iba pang komentary, mga kapatid, ay yung ulam ay nangangahulugan din na ama ng kawalang katapusan o kawalang hanggang sa mga darating. So, mayroon po itong tinatawag na theophoric titular reading. Ano po mga kapatid? Mighty God ay isa rin sa kahulugan nito ay yung pangalan ng Diyos, mga kapatid, ay naroon sa Kanya. Kaya yung sabi po doon na Mighty God, yung pong tetragrammaton ay isa po ito sa pangalan ng ating Panginoon. Ang ibig po sabihin nito, yung ating Panginoon ay hindi lamang umiral sa panahon ng ating tinatawag na New Testament. Ayan. So kung itong aking pang mga explanation na ito ay paliwanag po ito mula sa AdventistBiblicalResearch.org. Ayan. Ito po yung mga explanation ng ating mga kilalang mga scholar. At pag pinag-aralan po kasi natin yung Christology na tinatawag, yung incarnation, yung pagkakatawang tao ng Mesiyas ay nagpapahayag bilang pangalawang nature, yung likas niya bilang tao na kinuha niya para isakatuparan ang pagtubos sa sangkatauhan. So yan po muna, tapos ibibigay ko kay Brother Gomer ang time para susugan. Pagkatapos ay saka uli ako magbibigay ng mga mahalagang punto pa na ating pong may bibigay dito sa ating pong pinag-aaralan. Father Gomer. Ayan, maraming salamat, Brother Johnson. Alam naman po natin na yung Isaiah 9:6 hanggang 7, ito po ay prophecy regarding po yan sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. At doon sa kanyang pagkakatawang tao, Brother Johnson, ay may mga kaakibat nga doon na tungkulin na kanyang gagampanan. Actually, bago yung 9:6 ay binanggit po yan doon sa Isaiah 7, ang talata ay 14. Basahin nga po natin yung talata. Isaiah 7:14. Ang sabi po doon, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. At yung Emmanuel na yan ay mababasa natin sa Mateo na ang ibig sabihin, yung literal meaning niyan ay God with us. At dito nga sa Isaiah 9:6 ay makikita po natin yung mga katawagan na ibinigay dun sa batang ipanganganak. At ang isa nga doon ay everlasting Father. Ay binanggit na ho ni Brother Johnson kung bakit. Unang-una, dahil nga tinawag siyang everlasting Father o kaya ang literal meaning po niyan ay Father of Eternity. So wag po tayong makukonfuse dun sa bagay na yun sapagkat of course, kapag ginamit kasi natin yung Father, Brother Johnson, ay parang maikukunik lagi doon sa Ama. Ano? Na para bagang ang ating Panginoon ay hindi po pwedeng tawaging Ama. Kaya lang, dito nga sa Isaiah 9:6 ay maliwanag na siya ay tinawag na everlasting Father or Father of Eternity. Ayan, at yan nga po ay mayroong kinalaman doon sa kanyang gagampanan na tungkulin. Nakalagay naman doon, Brother Johnson, sa talatang kasunod sa 9:7. Ano ba yung kanyang gagampanan doon? Ang sabi doon, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David. So maliwanag, ito po ay natupad talaga sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, yung magiging hari na walang hanggan, no? Ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya ang luluklok dun sa trono ni David sapagkat yan nga yung pangako, Brother Johnson eh. Actually, ito'y prophecy. Yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo bilang hari ng Israel, yan po yung katuparan ng hula
doon sa ikalawang Samuel 7, ang talata ay 16. Tingnan po natin yung talata. Kalawang Samuel 7, ang talata ay 16. Ang sabi po dyan ay ganito, ang iyong sangbahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailanman. Sa harap mo, ang iyong luklukan ay matatatag magpakailanman. So, ito po yung pangako, mga kapatid, sa kay David. Ito yung tipan kay David na yung kanyang trono ay hindi humawawala talaga. At ito, ang katuparan nga nito ay doon sa messianic ng pagiging Misaya ng ating Panginoon. At hindi po tayo dapat makonfuse dito, no? Doon sa kanyang pagiging ama. Kasi nga, ang ating Panginoong Jesucristo ay talaga namang pwede mo siyang tawaging ama. Katulad halimbawa, basahin nga po natin itong Isaiah 22 at talatang 21. Tingnan po ninyo. Sabi diyan sa talata na yan, at aking susuutan siya ng iyong balabal at patitibayin siya ng iyong pamigkis at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay at siya'y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sangbahayan ni Juda. So, kahit po sa Biblia, mga kapatid, ay yung hula tungkol sa ating Panginoon ay hindi talaga hindi naman ika nga ay kamalian na talagang tawagin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Ama sapagkat una sa lahat, siya po yung tumubos Siya yung manunubos. At kung itutuloy po natin sa talatang 22, ano sabi doon? At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat. So ito rin yung ito rin yung katulad nung sinasabi sa Isaiah 9:7. Maaatang sa kanyang balikat yung pamamahala. Ayan po yun, no? Siya po ay tatawaging ama. Ano? Iaatang ko sa kanyang balikat at siya ay magbubukas at walang magsasara. At siya ay magsasara at walang magbubukas. Yan po ay mismo binanggit doon sa Apokalipsis, Brother Johnson ng ating Panginoon ang siyang magsasara, walang magbubukas. At magbubukas at hindi maisasara ng sino man. Pangalawa, tinatawag siyang Father of Eternity or Everlasting Father sapagkat siya po ay creator Ibig sabihin, siya po ay manlalalang. Alam naman po natin yan sa Juan 1 hanggang 3 ay tinawag po ang ating Panginoon na manlalalang. So, hindi po talaga mali na ang ating Panginoon ay tinatawag na walang hanggang ama. Bakit? Kasi nga, doon sa Mikas 5:2, bagamat siya po ay hinulaan ng ipapanganak na magiging bata. Pero yung kanyang pag-uumpisahan, ang sabi doon sa Mikas 5:2, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel. So ito rin po yun Siya rin po yung mamamahala, bibigyan ng kapamahalaan sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng walang hanggan. So, yung pinagbuhatan ng ating Panginoon from eternity. Kaya nga, yung tawag sa kanya, yung titulo na Father of Eternity or Everlasting Father, ay hindi mali. Tama talaga yung kanyang titulo na Everlasting Father. Unang-una sa lahat, ang ating Panginoon ay eternal. Galing po siya sa walang hanggan. At siya po yung ginawa ng Diyos ng Ama na manunubos. That's why, maliwanag sa Biblia na siya po bilang manlalalang, bilang manunubos, at bilang hari, di ba? Bilang hari sa bayan ng Israel na magpapatuloy doon sa trono ni David, talagang nararapat lamang siyang tawaging Everlasting Father. At yan naman ay hindi naman, Brother Johnson, sapagkat inaangkin din naman talaga ng ating Panginoon yan Ang sabi doon sa isang talata ng Juan, tingnan po ninyo mga kapatid. Sa isang talata ng Juan 21, ang talata ay 5. Ano sabi po doon? Sa kanila nga sinabi ni Jesus, mga anak. Nakita po ninyo, ang tawag ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad ay mga anak Meron baga kayong anumang makakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. So, in a sense, bilang Misaya, bilang manunubos, bilang creator, ang kanya pinagbuhatan ay sa walang hanggan. Yung kanya pong titulo na Everlasting Father ay talagang
Eksakto po yun, Brother Johnson, na talagang pwedeng ituko yun sa ating Panginoong Kristo. At yun po ang dahilan kung bakit talagang tinatawag siyang Everlasting Father. At hindi naman tayo dapat makonfuse doon sa pagiging Everlasting Father nung kanyang ama, Brother Johnson. Ayan. Okay. So, meron lang po akong, bago ako sumusog, ay meron lang po akong babasahin po dito. Ayan. A comment po ni Pedro Pascual the third. Ang kanyang profile ay ang dating daan. Ang sabi po niya rito, hindi ang batang anak na lalaki na ipinanganak ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama. Ang makapangyarihang Diyos, ang siya ring walang hanggang ama na nagbigay sa batang anak na lalaki na ipinanganak. Ang ibinigay na anak na lalaki na ipinanganak ay si Jesus. Si Jesus ay ang anak ng Diyos, hindi siya yung ang ama. May mga tama naman na binanggit siya, hindi naman siya yung ama. Pero siguro hindi napansin ni kapatid yung ating pinaliwanag. Kasi ang sabi niya dito, ang makapangyarihang Diyos ang siya ring walang hanggang ama na nagbigay sa batang anak ng lalaki na ipinanganak. Yun ang lilinawin natin kasi nga sa mga talata, kapatid, ginamit po natin yung exegesis, literary context, ay hindi ibig sabihin ay wala sa Panginoon yung mga katangiang ito, yung mga titulong ito. Hindi po ibig sabihin ay nung ipinanganak, doon lang binigyan ng ama. Manapa ay nasa kanya na po ang ang kapatangian iyon, kapatid. Gusto ko pong basahin po itong ating paliwanag dito sa Everlasting Father, mga kapatid. Yan, sabi po rito, yung Everlasting Father, muna po sa ating commentary, volume 4, page 147. As God, the Father, is eternal, so also is Christ. Isaiah calls him the Father because he is the Father to all mankind in a special sense, being the creator of men and of the world. John 1:3, Ephesians 3:9, Colossians 1:16, Hebrews 1:2, Genesis 1:26. No other word than Father so fully expresses the love and care of Jesus towards his children. When Christ rules, it will be as a father to his people. Isaiah 22:21, verse 22 at Revelation 3:7. So ang ibig po sabihin po dito, mga kapatid, yung ating Panginoon ay hindi nangangahulugan na saka lang siya nagkaroon ng ganoong titulo nung ipinanganak. Kaya yung ibinigay sa kanya ay hindi po ibig sabihin ay wala siya nito noon. Kaya ang tawag natin dito is Messianic prophecy. Kasi nga iniuugnay ito sa pangako sa nalulungkot at natatakot na bayan ng Diyos dahil sa banta ng kaaway na walang iba kundi yung Assyrian. Naging napakalupit na kalaban ng Assyrian. Kung makikita po ninyo, yung Nineveh, yung capital, yung Nineveh na pinadalhan ng Panginoon kay Jonah, ito rin yung Assyria na kalaban. Pero makikita po ninyo sa kabila ng mortal na kaaway ito ng bayan ng Diyos, ay pinadala ng Panginoon si Jonas doon. At nakita po naman natin na nagsisi ang Nineveh. Ibig sabihin, ang Panginoon, pinapakita niya yung kanyang pagiging makapangyarihan na doon sa isang matinding kalaban na bansa, ay napasuko niya ito sa pagitan ng pagsisisi at pagkilala sa mensahe na dinala ni Jonas sa kanila. So makikita po natin na ito'y naglalarawan sa mas sukdulan katuparan nung ang ating Panginoon ay ipinanganak. Ulitin po natin, ang ibig sabihin si Kristo, yung Everlasting Father, ang nature, siya po ay kapantay ng Ama. Hindi siya created o mayroong pinagmulan o nagpasimula lamang siya sa kanyang pagiging tao. Siya po ay everlasting as God as the Father. Ito ay malinaw na patunay na ang ating Panginoon ay tama yung explanation natin dahil nga mababasa natin sa John chapter 1, basahin natin ito, John chapter 1 verse 1 to 2. Makikita po natin dito sa talatang ito
yung ating Panginoon ay walang pasimula. Kung paano ang Ama ay nagsimula, ay ganun na rin siya. Sabi niyan, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. So yung berbo na ito ay ang ating Panginoon. Yung sinasabing sumasa Diyos, ito po yung Ama. So nandun na po siya. Yung salitang nang pasimula, sa English yan ay in the beginning. Tingnan natin yung English. Kasi may mga word na missing sa Tagalog, pero sa English ay makikita natin. In the beginning was the Word. So sa English, malaking bagay po itong was. Itong was na ito ay tumutukoy na mayroon ng panahon na walang hanggan na kasama ng berbo ang Ama. Ayan. So, thank you doon sa dating daan, pero ito yung wala kay Brad Eli, wag ko yung magagalit. Ito yung wala sa kanya, yung paghihimay ng mga talatang ito. So, yung was po dyan ay tumutukoy sa isang panahon na hindi mo kayang sukatin. Kasi, yung pong, and the Word was with God, and the Word was God, kung kailan nag-umiral ang Ama, kasabay niyang umiral yung anak. Yan po yung malagang bagay na dapat nating mapansin. Pagdating sa verse 2, ang sabi dyan, lalong naging malinaw. The same was in the beginning with God. Ayan. So, ang beginning na binabanggit po riyan yung creation, bago yung creation, was. Naroon na sila ng Ama, magkasama na po sila. Balik natin sa Tagalog. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. No? So yung creation, nandoon na ang salita at nandoon na yung Ama. Magkasama po sila ng walang hanggan. Kaya yung salitang everlasting, ito po ay tumutukoy sa kanyang nature na katulad ng Ama. Ano po? So, sa Isaiah, mga kapatid, sabi nga rito, Isaiah called him the Father because he is Father of all mankind in a special sense, being the creator of man and of the world. Malinaw na ipinapahayag po rito na yung salitang Father ay hindi tumutukoy sa personality ng Ama. Tama naman yung dating daan dito, iba. Kaya hindi po tayo nagtuturo na yung anak siya rin yung Ama. Kundi sa tungkulin ng Panginoon bilang tagapagligtas. Ayan po. Siya ang Ama ng mga nilalang. Siya kasi yung salitang Ama ay sabi doon sa John 1:2. Yan, sige, ituloy natin sa 3. Ang sabi po rito, at ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So wala pong nalikha kung wala siya. Kaya yung Father po dito, yung ibig pong sabihin ay Ama ng lahat ng nilikha. All things were made by Him, sabi diyan sa English yan, and without Him was not anything made that was made. So siya yung Ama o yung special na diwa, special sense dito, ay hindi siya yung God the Father, kundi siya po yung may authority sa lahat ng nilikha. Yan. So, ito po yung isa sa bagay na dapat po natin bigyan ng pansin. Kaya, when Christ rules, it will be as a father to His people. Naging ama rin po siya ng lahat ng mga tao, pero hindi niya inaangkin, hindi niya kinukuha yung titulo ng father na yung ama niya. Hindi po siya yon. Magkaiba po sila. So, Brother Gomer, mayroong additional? Oo, Brother Johnson. Kasi nga, ang nangyayari ay tinututulan ng kapatid na nagtanong yung talata doon sa Isaiah 9:6. Yun nga. Na ang sabi niya doon na hindi daw yung bata ang tatawaging walang hanggang ama. Kaso, hindi po yun ang nakalagay sa talata eh. Kaya nga, palibasa anong nakalagay na pangalan niya? Ang dating daan ba? Sana ho ay maging tapat po kayo. Kawawa naman yung dating daan. Kung mapagbibintang ang dating daan, halata namang hindi ang dating. Actually, in fairness, sa ang dating daan, Brother Johnson, hindi ganyan ang paniniwala nila dyan sa Isaiah 9:6. Kaya yung titulo niyang nilagay dyan na ang dating daan, parang medyo nagdududa ako. Malamang. Pero, ang sabi niya, kasi maliwanag sa talata, kapatid, basahin mo. Sa atin, ipinanganak yung isang bata. O bata ha? Bata. Alam naman natin, bata talaga ito. Bakit? Hinuhulaan nga po ito. Ibig sabihin, ito yung hula, prophecy, ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Ang problema kasi, ayaw nating tanggapin yung incarnation na tinatawag o
yung pagkakatawang tao. Kasi pag hindi mo talaga tinanggap yung pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo, hindi mo talaga maiintindihan ito. Ay doon sa 7:14, ang sabi doon maglilihi yung dalaga. At yun mismo ang ginamit ni Mateo doon sa kanyang sulat, yung Emmanuel. Ano? Yan o, kaya nga ang Panginoon ay magbibigay sa inyong tanda. Narito ang isang dalagay maglilihi at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. At yung Emmanuel ay sumasa atin ang Diyos. So, yung sumasa atin na Emmanuel, o basahin nga natin yung Mateo. Tingnan po natin yung Mateo, at yan po yung katuparan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Sa Mateo 1, ang talata ay, tingnan natin yung talata. Okay? Ang sabi po dito sa Mateo 1, ang talata ay, o sige, umpisa natin sa 21 kasi ito yung sinasabi niya, Brother Johnson na ang pangalan daw ng bata, Jesus. Dito ho, nung sinabi kay Maria o kay Jose, na yung ipapangalan doon sa bata ay Jesus. Tama naman. Kaya lang, yun yung katuparan nung hula ng 7:14 ng Isayas. Ang sabi doon, at siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. O tingnan mo ito. Dito sa Mateo 1:21, tanggap mo na ang pangalang itatawag sa kanya ay Jesus. Tama? Mm. Balikan natin yung Isayas 9:6. Tingnan naman natin. Sapagkat sa atin ay ibinigay ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay mata sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawagin. Ay pareho Nga. Bakit tinatanggap mo yung 7:21 ni Mateo na tatawaging Jesus, pero hindi mo matanggap itong sinasabi ni Isaya? Alam mo kung bakit? Kasi itong sinasabi ni Isaya, kontra na doon sa iyong paniniwala. Kaya hindi mo na siya matanggap. Ang tinatanggap mo lang ay yung 1:21 na ang sinabi doon, ang pangalang itatawag sa kanya ay Jesus. Pero dito sa Isayas, ang sabi ni Propeta Isayas, ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ay bakit ito hindi mo matanggap na yun ang itatawag sa pangalang? Yun ang pangalang itatawag sa bata. Nakita po ninyo yung inyong pagiging bias sa pag-aaral ng Biblia. At isa pa, kung itong bata na ito na ipanganganak ay hindi Diyos, ay bakit naman sa tatawaging makapangyarihang Diyos? Pwede ba, Brother Johnson, na tawagin mo yung hindi naman Diyos, tatawagin mong makapangyarihang Diyos? Yan. Kahit titulo lang. Halimbawa, kahit nasabihin mong bibigyan lang kita ng titulo. O halimbawa, tao ka. Pwede bang tawagin ang isang tao na makapangyarihang Diyos na hindi naman sa Diyos? Magbigay ho nga kayo ng kahit na anong idea sa Biblia na pwedeng tawagin na makapangyarihang Diyos yung hindi naman Diyos. Ay ito yung bata, Brother Johnson, maliwanag Mm-mm. Yung bata na ipanganganak, tatawaging makapangyarihang Diyos. Paano mo gagawin yon kung yung bata na ipanganganak ay hindi Diyos? Di ba? Ay tinututulan niyo yung walang hanggang Ama Yung walang hanggang Ama pwede naman talagang itawag sa Panginoon nga yan dahil nga ang tawag niya mga sa alagad mga anak. Ay si Abraham nga ang tawag ng mga Israelita ay Amang Abraham. Masama bang tawagin si Abraham na Amang Abraham? Ay kung yung si Abraham nga tinatawag na Amang Abraham, abay lalong-lalo naman ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kung titingnan mo, hindi humaaari, kapatid, na yung bata na yon na ipanganganak ay tawaging makapangyarihan Diyos na hindi naman sa Diyos. Diyan pa lang, medyo magkakaroon na ng malaking problema, Brother Johnson. Tama. Okay lang yang sa akin, okay lang yang tagapayo, okay lang yang kamangha-mangha. Pwede naman Pero yung tawagin mong makapangyarihang Diyos yung hindi naman Diyos, dito ay may malaking pagkakamali si Isayas, Brother Johnson, pag nagkataon. Bakit niya lalagyan ng titulo na makapangyarihang Diyos yung bata kung hindi naman Diyos yon? Nakita po ninyo mga kapatid. Kaya nga dito, tama yung sinasabi ni Isayas, tanggapin po natin yan, na yung kanyang pangalan, yung bata na yun, kasi nga, yan nga ho ay prophecy ng pagiging tao o pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Pero bago po siya nagkatawang tao, ay alam po natin yung kanyang kalagayan. Kaya nga, yung bata na yan na ipanganganak, makapangyarihang Diyos po talaga siya bago siya nagkatawang tao, Brother Johnson. Yan ang dapat nating maintindihan po dyan. Okay?
Kaya kung tutol po kayo, nasa sa inyo po yan. Wala naman po tayong magagawa. Pero, ang napansin ko lang, Brother Johnson, tinanggap niya yung 1:21 na yung pangalang itatawag doon sa batang ipanganganak ay Jesus. Pero itong Isaiah 9:6, na ganun din naman ang pagkakasabi, hindi niya na matanggap ito, Brother Johnson, kasi kontra na doon sa kanyang doktrina, Brother Johnson. Yan. Tama, Brother Gomer. Kaya malamang ay deception yung paggamit niya ng dating daan. Baka hindi naman talaga siya dating daan. Okay? So, meron ditong tanong pa si Spearman. Bakit po doon sa John 1:1 to 3, hindi po nabanggit ang Holy Spirit nung pasimula? Ang Ama at ang Anak lang po. Pakisagot po. Yan. So, thank you. Yung pong creation, kapatid, ay ang focus, tingnan po natin, ang John 1:1, ang pinaka-focus po ng aklat na ito, ng mga talatang ito, ay pagpapakilala tungkol sa ating Panginoon, Jesus. Tandaan po ninyo, si Juan ang alagad na pinaka-malapit sa ating Panginoon. Kaya, sa four gospel, siya ang lamang ang may mga talata na nagpapakilala tungkol sa origin ng ating Panginoon bago pa nagkatawang tao. Wala pong sinulat si Mateo, Marcos, Lucas tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Si Juan lang po ang may sulat. At dito sa pasimula ng kanyang epistle, mga kapatid, ay pinakikilala niya si Kristo bilang anak ng Diyos. Pero ang tinutukoy po niya, balikan natin yung John 1:1, ay ang tinutukoy niya yung pinagmulan pa talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, hindi lang siya basta nandoon na kasama ng Ama, kundi sa creation, walang nalikha kung wala siya. So ang layunin dito ni Apostol Juan ay ipikilala ang ating Panginoon bilang Diyos. Ano po mga kapatid? Ibig sabihin, yung topic ay yung anak, hindi yung Holy Spirit. Kaya minsan, maging aware tayo sa pagbabasa kung ano yung subject matter. Kasi pagka hindi binanggit yung isa, hindi ibig sabihin ay hindi natotoo yung Holy Spirit dahil hindi binanggit doon. Dapat alam natin kung sino yung focus, sino yung subject. Ang subject po dito ay ang ating Panginoon na mula pa sa walang pasimula ay kasama na siya ng Ama. Pagdating sa verse 14, ano ang sabi ng talatang 14? At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. So, nakikita natin yung focus, At para hindi tayo malito, kasi ito po ginagawa ng mga anti-Holy Spirit, yung hindi naniniwala sa Holy Spirit. Bakit hindi simanggit ito? Ba't hindi? Meron pong mga talata naman ng Banal na Espiritu ang binanggit. Hindi binanggit yung Ama. Hindi rin binanggit yung Anak. Paano ngayon yun? Parang lalabas na rin kung gagamitin ng ganoong paraan ng pag-unawa, ay di yung Holy Spirit lang yung Diyos. Ganon po ang magiging kalalabasan yan. Kaya sa tamang understanding po dito, kapatid, ay sa pag-aaral ng Christological study, ito po ay hindi binanggit yung banal na espiritu dahil ang pinapakilala po dito ay ang anak. Ngayon, anong talata naman na naroon na yung Holy Spirit? Kung titingnan natin yung creation, doon sa Genesis chapter 1, simulan natin yung verse 1 hanggang 2, basahin natin yung King James. In the beginning, God created the heaven and the earth. So yung God po dito, mga kapatid, ay Elohim. Ang Elohim po ay hindi singular, kundi plural. Wala pong Hebrew word na singular, pero ang dulo ay I am. Wala pong ganon. Wala po sa Hebrew Bible na singular as in solo, pero ang dulo ng word ay I am. Tulad ng Elohim, may I am dun sa dulo. Pag dalawa, Elohim. Meron pa rin. Pero pag sulong-sulo ay Elohim. Pag pinarsing po ninyo yung God dyan, yan po ay plural. Plural, mga kapatid. Bakit plural? Pagdating sa verse 2, ang sabi po ganito. And the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God.
So, yung Spirit po dyan, naka-capital S, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. So, dito sa Elohim na to, kasama po doon yung Holy Spirit. Automatically, understood, mga kapatid, na yung God doon sa John chapter 1, verse 1, nakasama na rin yung anak, ay kasama po doon yung Holy Spirit. Hindi nga lang binanggit ni John kasi ang ipinapakilala ho doon, anak nagkatawang tao. Ang Holy Spirit hindi pwedeng isama ron kasi hindi po yung nagkatawang tao, kapatid. Kaya maggagamali po yung direction ng sulat ni John kung isasama yung Holy Spirit kasi ang focus ng kanyang pagpapahayag doon ay yung gagampanan ng anak. Nagkasama siya doon sa creation, nag-create siya, pero dahil sa purpose ay nagkatawang tao siya. Kaya nga yung Greek po ng monogenes, yung bugtong na anak, ano po, ay yung monogenes huios, ay ibig sabihin ay the only unique, monogenes theos ay the only unique God. Bakit unique si Kristo? Dahil sa tatlo, Ama, Anak at Espiritu, unique kasi siya lamang ang nagkatawang tao. So napansin po ninyo, hindi po pwedeng isasama yung Holy Spirit kasi hindi siya kasama sa nagkatawang tao. Yun ang malinaw na maisasagot doon natin sa puntong tinatanong niya sa ating Brother Gomer. Yun, tama. Tama yun, Brother Johnson. Kasi nga, una pa lang naman na doon sa Juan pa lang, ilang pasimula siya ang berbo. So, ang pinag-uusapan po talaga doon, kapatid, ay yung berbo na tumutukoy nga sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, tungkol naman sa Banal na Espiritu, siyempre, ang Banal na Espiritu naman ay binabanggit naman sa ibang mga talata. O halimbawa, doon sa Job, tingnan po natin sa 33 verse 4 ng Job. Hindi rin binabanggit ang anak dito. Ano sabi naman diyan? Sabi diyan, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. O di ba? Ay wala, hindi kasama yung anak dito, Brother Johnson. Ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. So, Sinulo. ganun po talaga ang pag-aaral ng Biblia, kapatid. Kasi nga, ang Bible ay hindi naman matatagpuan mo lang sa isang talata yung gusto mong hanapin. So, kailangan po natin siyang pag-aralan sa kabuuan. O katulad ito sa talatang ito na sinasabi naman ni Job. Ang sabi niya, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. O kita mo yan. Ay, hindi kasama yung ama at anak dito. Kung ganyan ang magiging kalalabasan, lalabas dito sa Job 33 verse 4, ang manlalalang lang ay yung Espiritu ng Diyos. Hindi ba ganun ang mangyayari? Doon sa isang talata ng awit naman, sa 104 verse 30, ano naman ang sabi po doon? Awit 104 verse 30, sabi naman dyan, iyong isinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalala lang. O nakita mo? So dito naman, ang manlalalang dito yung Holy Spirit, Brother Johnson Yun nga. Ngayon, doon sa Juan 1:1 naman, ang binanggit naman doon ang ating Panginoong Jesucristo, yung berbo. So kailangan doon ngayon, pagsamahin. Yun. Okay? Kaya nga, pag pinagsama-sama mo ngayon yan, yung Ama, yung Anak, at yung Banal na Espiritu, babalik ka ngayon sa Genesis 1:1. Anong sabi sa Genesis 1:1? Nang pasimula, nilikha ng Diyos. Yung Diyos na yan, yun yung sinasabi ni Brother Johnson kanina, na Elohim. Kasama po dyan ang Ama, kasama ang Anak, kasama ang Banal na Espiritu. So, ganun po dapat ang pag-aaral. No? Kaya nga, dito nag-umpisa lahat Nang pasimula, nilalang ng Elohim ang langit at ang lupa. Ngayon, kung titingnan natin, sino itong Elohim na ito? Yun, makikita po natin sa buong kasulatan na ang tinutukoy na Elohim dito ay walang iba, yung Ama, yung Anak, at yung Banal na Espiritu. Brother Johnson. Ayan.